So, surprisingly, out of the blue, siguro dahil kasi September 5, bukas ay hearing sa Senado ni Pastor Canor, bigla-biglang nagkaroon ng prayer rally kanina. Pero, papanoorin natin yung speech ng isa. Dapat dalawa sana yung ilalagay ko. Kaso, napakahaba guys. Bakit ganun? Yung isang speech, umaabot ng 20 minutes. Alam nyo kung bakit? Kada sentence, nagkakaroon ng chant. Kada sentence, merong chant, guys. Mamaya malalaman nyo ibig kong sabihin. Masyado ng maraming airtime sa akin si former Spox Puro na lang siya Iba naman. Ito naman, tawag dito, si Attorney Panelo naman. Anyway, tuloy natin. Game. Panoorin na natin to. Masayaw pa Maganda, maluwalhati at mapagpalang araw sa inyong lahat. Unang-una, gusto ko kayong papurihan yung mga naririto ngayon. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Kasi, di ba, matagal ako naging aktivista. Palagi din kami nagrarally. Pero ngayon lang ako nakakita ng isang rally na organisado. Talaga? Pag-organize ang rally, ano ibig sabihin? Bayaran! pag sobrang organize ang rally, mga kochero, isa lang ibig sabihin yan. Mga bayaran! Ngayon lang ako nakakita ng isang rally na may disiplina. Ayun, kada sentence, guys, may chant. May ganito. Kada sentence yan. Kung may disiplina, ay kitang-kita ang pagkakaisa. Go! Sigaw! Okay. May indigenous peoples po. Grabe ko. At pag may pagkakaisa, ay merong pagmamahal. Let's go! Sigaw pa! At kung merong pagmamahal at pag-ibig, pero as usual, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan ngayong gabi, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave nang wala pong remittance fees. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga bangko sa pawn shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ayan makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. ang Diyos ay namamangay sa ating mga puso. Go! Sigaw pa! Alam po ninyo, merong kasabihan sa Ingles, for whom the gods wish to destroy, they first make mad. Sa Pilipino, ang gustong ihulog sa bangin ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan bago nila ibaon sa lupa. Sigaw! Sigaw pa! Ito ibig kong sabihin, kada sentence merong sigawan, may chant, may something. Yan, may chant lang.
Yan po ang mensahe natin sa mga nakaluklok sa kapangyarihan. Huwag niyong akalain na kayo'y permanenteng naririyan sapagkat pansamantala lamang. Sige, ulit! Go! Gusto, sakit sa ulo. Ang ginagawa ninyong paglabag sa saligang batas, ang ginagawa ninyong pagsira sa kalayaan ng mga Pilipino, ang inyong pagyurak sa karangalan at pangalan ni Pastor Kibuloy ay hindi maaaring ipaglaban! 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 Ito talaga siya, guys. Buong 20 minutes yan. O, sige, nasa 4 minutes pa nga lang tayo. Shabay! Shabay! Siguro ko na si Tony Gonzaga. Shabay! Shabay! Buti na lang wala si Tony dito. Diyos ko. Buong 20 minutes yan. Alam nyo, ang hirap lang talaga i-edit eh. Kung i-edit out ko lahat ng chant, wala, oras ang bibilangin ko eh. Kaya nilagay ko lang dyan. Forward ko na lang. Kibuloy ay hindi maaaring manatili. Kailangan itigil. Hustisya. Ang pagsira nyo sa pangalan ni Pastor Kibuloy ay hindi maaaring manatili. Kailangan itigil. Hustisya. Wait lang guys ha. Dito ako na dito ako, hindi man nati-trigger, pero parang parang nakaka-insulto na lang talaga ng katalinuhan ng taong bayan tong ginagawa nilang to. Alam niyo kung bakit? Why are they making this issue about persecution? Ba't nila ginagawang issue ito ng persecution ng gobyerno sa isang individual when it is not even remotely close to a state persecution? Hindi naman magkakaroon ng mga ganitong issue kung si SMNI at si Kibuloy ay gumalaw ng tama. Kung wala silang ginawang violation si SMNI. Kung wala namang ginawang krimen itong si Apollo Kibuloy. And alam nyo pa mga kotsero, ang nakakaduda dito sa mga sa mga pinagsasabi nila nitong mga idol nila ng mga Duterte Balahura supporters. Ito, ang ginagawa nila, ginagawa nilang tanga yung mga taong gustong maniwala sa kanila. It's very obvious na chine-change nila yung topic. Nililihis nila yung kwentuhan. Ginagawa nila itong state persecution, pero hindi. This is not a state persecution. This was brought about by their violations na nabisto. Kung pinigilan ni Pastor Canor yung kanyang kaanuhan, malamang sa malamang walang ganito. Tuloy natin. Sa kapangyarihan niya. Diba ang daming ganun? Kayong mga nasa kapangyarihan ngayon, huwag niyong subukan ang Diyos ng tadhana. Sino ba yung Diyos ng tadhana? Si Pacquiao? By the way, di ko siya minura. Sinasabi ko lang yung kanyang acronym. Pastor Apollo C. Kibuloy. P-A-C-Q. Pacquiao. Diba? Sino ba yung Diyos ng tadhana? Si Pacquiao ba yan? Si Pacquiao? I don't think so. Feeling niya Diyos siya, pero hindi. Hindi siya Diyos. Wala siya sa kalingkingan ng Diyos. Wala pa siya sa kung meron wala namang dumi si Lord. Pero kung meron mang dumi sa talampakan si Lord, wala pa siya sa kalingkingan ng dumi sa talampakan ng Panginoon. Diyos ko. Ituloy natin.
Ipaglaban! See? Isa pa, do not test the people's patience. Huwag niyong subukan ang pasensya ng sambayan ng Pilipino. Okay. Huwag niyong subukan ang pasensya ng mga Pilipino. Huwag subukan. Huwag subukan. Anak ng tipak lang naman. Cheerleader ang mga cheerleader. Ano ba to? You up? Defense! Defense! Diyos ko! Patayin natin. Grabe to. Nakakatawa. Lahat. Walang maaaring may katapusan na hindi natatapos kung tayong lahat ay magkakaisa sa ngalan ng pag-ibig! Magkaisa! 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 Matapos ang ating mga sigawan, siguro panahon na. Bilang isang abogado ay sabihin ko sa inyo ang issue kung bakit tayo nakikisa kay Pastor Apollo Kibuloy. Dalawang komite ang tumawag ng investigasyon. Right. Ang una ay ang House of Representatives. Hindi po ba? Ang sabi nila, tinatawag nila si Pastor Kibuloy ay sapagkat kailangang sabihin niya ang kanyang panig sa mga di umanong paglabag sa prangkisa ng SMNI. Okay. Alam po ninyo, sabi ko nga sa programa natin sa SMNI, teka muna, bakit nyo tinatawag si Pastor Apollo Kibuloy? Eh nakita nyo na yung record sa Securities and Exchange Commission. Hindi naman pala opisyal. Ay anong kinalaman ni Pastor sa operasyon ng SMNI? Chan. Ibig kong sabihin, Chan, ha? ibig sabihin, walang batayang faktual at walang batayang legal. Kaya may dahilan, may katwiran si Pastor Apollo Kibuloy na hindi pumunta roon. Okay. Maliban pa sa wala siyang kinalaman, nanganganib pa ang kanyang buhay. Bakit siya pupunta roon? Wow. Saan yun nahugot yung nanganganib yung buhay niya? Baka nanganganib yung kalayaan niya. Baka kasi i-detain na siya doon. Kasi nagtatago nga. Tuloy natin. Kung meron nung paglabag sa prangkisa ng SMNI, di tawagin nyo lahat ng mga opisyal at sila magpaliwanag bakit si Pastor Apollo Kibuloy ang tinatawag nyo? Justisya! 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 Simple lang naman yun eh. Si Kibuloy kasi yung beneficial owner. Siya talaga yung beneficial owner. Ganun o yun. Ngayon, mga kotsero, ano kasi sa corporation code, usually, yung board members, board of directors or board members, sila yung representante nung tawag dito, nung korporasyon. So, usually, sila yung nagda-drive ng operations. Yung board members. So, siguro yun ang gustong patungkulan dito ni Attorney Panelo. Na kung titignan natin, hindi opisyal si Pastor Canor doon sa SMNI. Hindi siya opisyal. Kasi hindi siya miyembro ng board of directors, hindi siya board member. Okay. Tama siya doon.
Kung yun ang pagbabasihan nyo, wala siyang ano doon. Wala talagang quote-unquote responsibilidad. Okay. Ang tanong kasi dito, mga kotsero, sino ba ang majority shareholder ng SMNI? 60% if I'm not mistaken or 51%. Ang may-ari ho ng SMNI ay Kingdom of Jesus Christ. 53% pala, sorry. 53% ang may-ari Kingdom of Jesus Christ. So si Kingdom of Jesus Christ, hindi pwedeng hindi siya represented sa board. Hindi pwede. Siya yung may majority na pagmamay-ari. Ngayon, sino ang founder? Sino ang executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ? Di si Kibuloy. So, ibig sabihin, mga kotsero, kung titignan mo yung iba't ibang layers ng kumpanya, ultimately, kaya nga beneficial owner ultimately, ang benepisyo ng SMNI ay umaakyat kay Apollo Kibuloy. Ganun lang kasimple yun. Kaya kailangan niyang pumunta. Talo pa siya ni Lopez. Si Lopez nung ABS-CBN franchise hearing, nandoon siya. Teleconferencing nga lang. Pero nandoon siya. Hindi naman sa pinupuri natin si ABS-CBN, napakawalang hiya ni ABS-CBN. Garapal din yan, parang SMNI yan pagdating sa propaganda, garapalan din. Iba nga lang ng partido, yung pinagtatanggol niya, yung mga dilawan, sila Aquino, basta kung sino mang opposition, doon sila. Mga NPA yun, pinagtatanggol nila. Ganon si ABS-CBN. Pero humarap sila. Nung convestion yung kanilang prangkisa, humarap silang lahat. Si Carlo Katigbak, nandoon. Physically present si Carlo Katigbak. Executives nila, nandoon din. Nandoon lang, yung board members, nandoon. Si Lopez, nandoon din, teleconference nga lang. Pero okay na rin yun, at least nandoon siya. Ba't ito si Kibuloy tinatago nyo? Akala ko ba matatapang kayo? Akala ko ba may mga bayag kayong lahat? Tapos ito, itatago nyo. Anong diferensya? Bakit? Kasi hindi lang kasi prangkisa ang issue. May alleged crimes. Sige, tuloy natin. Tama na. Puro chant. May nagrireklamo doon na galing sa kingdom dati. Yun. Ang reklamo niya Yun. ay itong si pastor daw ay nagkamit ng krimen. Tapos tumawag itong senadora ng investigasyon. So ang tanong, bakit ka tumatawag? Sabi niya, in aid of legislation. Legislation? Teka muna. Ano ba ang akusasyon? Ang akusasyon po ay mga krimen. Crimes. So ang tanong ko sa kanya, kung krimen ang pinag-uusapan, ano bang binabalak mo na amyendahan dun sa mga krimen na nandyan sa revised penal code? Well-defined. Klarong-klaro naman yan. Divide na yan. Pangalawa, akusasyon yan ng isang tao na di umano may krimen. Alam po niyo, ang Senado, ang hindi ahensya ang dapat magdetermina kung tama o mali, kung may kasalanan o wala si pastor. Kasi tingnan nyo, pumunta si pastor, kasi sabi niya, paliwanag mo ang panig mo. So nagpunta. Nagpaliwanag ang pastor, nag-akusa kayo. Malalaman ba natin kung ano ang totoo o hindi? Hindi, kasi hindi yun ang hukuman. Wala kayong karapatan. Wala kayong kapangyarihan. Kapal ang mukha! Kapal ang mukha! Chant ulit. Puro chant. Anyway. Eto i-define na, medyo lilinawin natin yan.
Tama si Attorney Panelo nung sinabi niya na well-defined na ang ating revised penal code. Tama ho yun. A-agree po ako sa kanya doon. Tama ho yun. Hindi na ho kailangan, I don't think it needs to be revised anymore. I don't think there's a need for further revisions on the revised penal code. Pero ito lang yung akin. Baka hindi revised penal code ang kailangang i-update. Pwede rin kasi na i-update natin yung Magna Carta for Women. Additional protections for women, especially if they are victims of crimes related or committed by religious people. Bakit? Kasi qualified yun eh. Bakit qualified? Pinagkakatiwalaan mo yung pastor. 'Di ba? Para sa iyo siya ang ehemplo ng Panginoon sa lupa. Kaya ipinagkakatiwala mo ang buhay mo sa kanila. Tapos aabusuhin lang 'yun. Oh, paano na? Or siguro pwede tayong gumawa ng bagong batas na related sa crimes committed by religious institutions. Kaso nga lang, di mo pwedeng i-ano ang hindi pwedeng church and state eh. You cannot violate the separation of church and state. So medyo mahirap i-legislate yan. Ano na lang? Additional protections sa Magna Carta for Women. Children's Safety Act, pwede rin i-update. Actually, speaking of, kasi subject ko siya ngayon eh. Yan. Gender sensitivity. May libro. Subject ko siya ngayon sa school eh. Gender sensitivity and laws on women and children. Di ba? Baka pwede natin i-update to. Baka lang. Marami kang pwede i-legislate dyan eh. It's not just the revised penal code. So bakit mo lilimitahan sa revised penal code? Doesn't have to be the revised penal code. Tapos sasabihin nyo, sinungaling. Mali yung hearing kasi wala namang babaguhin sa revised penal code. It doesn't have to be the revised penal code. Other laws, other statutes, why not? Baka kailangan pa natin paigtingin yung mga batas natin na magpoprotekta sa mga miyembro ng mga religious institution. Members members, not the religious institution itself. But the members. Kasi kung may mga ganitong klaseng krimen, pangalawa na to eh. Una, yung kay Senyor Aguila. Pangalawa tong kay Kibuloy. How many more crimes are committed by people who are in the pulpit? You don't know. Di natin alam. So, yun. Naisip nyo ba? Kayo dyan. Kakadikit nyo ng pangalan kay Pastor Kibs, kay Pastor Kibulok, dyan sa pangalan ni VP Sara at ni Shi Digong, masisira itong dalawang tao na to. Kasi sa pananaw naming lahat, sa pananaw namin na hindi kasama sa kulto nyo, sa pananaw naming lahat, may pananagutan sa batas itong si Pastor Kibulok. Tapos ididikit yung pangalan ni Kibulok sa pangalan ni Duterte. O di iisipin namin, okay, so itong mga to, tinolerate yung krimen ni Kibulok. Hindi nyo naisip yun? Gusto lang siraan si Duterte. Gusto lang. Alam nyo, kayo ang sumisira sa mga Duterte. Alam nyo po yung tawag sa halo effect? Alam nyo po ba yung halo effect? Na kapag dinidikit mo ang pangalan o ang pagkatao ng isang tao sa mga kasama niya, o pag may dinidikit kayong mga tao sa isang tao na sikat, o sobrang ganda, o sobrang talino, o what have you, kung ano ang impression doon sa tao na yun, hahawa sa mga taong nakatabi sa kanya.
Kaya nga akala natin yung mga sekretary ni Xi Digong manghuhusay eh. Kasi na-brainwash tayo o nabudol tayo during that time na magaling si Digong. Kaya iniisip natin, okay, magaling din yung mga sekretary niya kahit hindi. Halo effect yun, guys. Yun ang epekto ng halo effect. Yun ang resulta pala ng halo effect. Ngayon, gusto nyo idikit yung pangalan ni Pastor Kibuloc sa Duterte. O diyang iisipin namin lahat, okay, matagal na yung krimen, higit 10 taon na. Tapos naging presidente si Digong. Tapos naging mayor siya ng Davao. Si Sara, mayor din ng Davao. So, ibig sabihin, pinrotektahan nun tong mag-ama, yung mga krimen ni Kibuloc. Naisip nyo ba yun? Tapos ngayon sasabihin niya, hindi, dinidikit lang para i-persecute si VP Sara at si Xi Digong. It could work the other way around. Anyway, tuloy natin. Alam nyo, meron pong sinasabi din sa Latin, Salus populi est suprema lex. Ang kapakanan ng sambayanan, ang pinakamataas na batas. Kung iniingi ng kapakanan ng sambayanan na tigilan ang pagsira kay Pastor Apollo Kibuloc, yan ang pinakamataas na batas. Yung ba ay hinahanap ng mamamayan? Mukhang hindi. Justisya! Justisya! Nakakalungkot. Makatapos, ialala natin ang presidente kasama ang ating mahal na Inday Duterte ay nagkakaroon ngayon ng dahan-dahan na diskontento sa ating mga kababayan. Your fault. At nalulungkot din ako na ang Pangulo natin ay mukhang hindi malaman kung anong gagawin sa kanyang mga kalyado. Mr. President, kaya ka nasisira ay sapagkat yung mga kalyado mo ang anong sumisira sa bakal? Anong sumisira sa bakal? Kalawang! Iyan ang sumisira sa iyo. Kaya ngayon ay sirang-sira ka sa sambayanang Pilipino. Ano ngayon? Totoo ba yun? Ang dapat mong gawin? Kailangan Totoo ba yun? iwas mo upang ang boto sa iyo ay hindi naging sayang. Otherwise, ang tao ay magsisisigaw na kami ay nabudol. Nakakatawa yung lagi nilang dinadama yung sambayan ng Pilipino. Ilan lang ba kayo dyan? People power na ba yung dami nyo dyan? Para masabi na sambayan ng Pilipino. Lang kayo dyan. I doubt, siguro mga more or less 1,000 people. More or less. Bayaran pa yung majority. May umaming mga bayaran na mamaya pakita ko sa inyo. Yung mga umaming bayaran. Tinatawagan ko rin po ang mga miyembro ng Senado, mga miyembro ng Kamara de Representante. Marami sa inyo noon ang tatapang. Pag merong injustice, nagsasalita kayo. Hindi kayo natatakot. Subalit ngayon, nakabibingi ng katahimikan. Mga duwag kayo! Mga duwag! Hindi pa tapos mag-speech. Meron agad chant. Ano ba naman ito mga ito? Dinadaan sa chant yung rally. Anyway, napasalan natin yung mga chanta kasi walang kwenta eh. Pas, ito ang ating mensahe sa kanila. Yan. Magising na kayo. Magising na kayo sa katotohanan ng sambayanang Pilipino ay nagising na at hindi mag-aatubili ito na gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang sovereign people na tinatawag. Alam niyo po ba na sa ating saligang batas ang klaro-klaro nakalagay, sovereignty resides in the people. Ang kapangyarihan daw ay nanggagaling sa sambayanan, sa atin. Tayo ang lumikha ng gobyerno eh. Tayo. Ngayon, kung ang gobyernong yan ay hindi na natutugunan ang mga pangangailangan ng sambayanan,
Ang pinakamataas na batas nagsasabi, ang kapakanan ng sambayanan ang pinakamataas na batas. Pag hinihingi ng kapakanan ng Ano sambayanan matawag? ay, Sino yan? ay baguhin natin ang sistema pampolitika. Babaguhin natin sapagat tayong sambayanan ang makapangyarihan sa lahat. Pagbabago! Pagbabago! Ay, forward natin ah. Pag sinabi kong Wala na to, mga cheer-cheer na lang to. Wag na yan. Kalokohan na yan. Okay, game. Unang-una mga kutsero, ito lang naman this is my opinion and feel free to dispute. Wala namang, okay lang naman yun. Pero in my opinion, sa opinion ko lang naman, 6 na taon tayong binudol ng Duterte. Pagdating pa lang nung 6 month niya sa administrasyon, nabudol na tayo. Bakit? Kasi pinramis niya na 3 to 6 months to, tatanggalin niya ang droga eh. On this 6 month, nabudol na tayo. Bakit? Sinabi niya, 3 to 6 months to, tatanggalin niya ang korupsyon eh. So, ang mga Pilipino, sanay nang binubudol. Ang Pilipino, sanay nang binubudol. If anything, totoo, I would admit, totoo yung sinabi ni Panelo. Nagising na ang mga Pilipino. Saan sila nagising? Nagising sila sa kabudulan ni Duterte. Wala eh. Nagising ang Pilipino sa kabudulan ni Shi Digong. Partida, nagtiwala pa ako dyan kay Shi Digong. But anyway, so ito yung rally kanina. Ang nangyari, panoorin nyo to. Sabihin, pera lang ng araw po. Ano pong pinaglalaban niyo po kuya sa rally po ngayon? Wala. Wala po kayong ipinaglalaban. Bakit po kayo sumali sa rally pong ito? Para sa pera lang. Pera, magkano po ba ang pangako sa inyo? 1,000. 1,000 kapalit ng pag-rally na suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. 50 pesos? Pero hindi natupad yung 1,000. Hindi po. Taga saan po ba kayo? Payatas. Payatas pa. Kulang pa po yung 50 peso pamasahe mula Payatas. Salamat po kuya. Magkano ang pangako sa inyo ng bayad para pagsuporta kay Pastor Kibuloy? Sabi 500 daw eh. 500. Taga saan po ba kayo? Taga San Jose, Bulacan po. San Jose, Bulacan. Opo. Magkano po nakuha nyo? Wala po eh. Tinakbuhan po kami sir eh. Tapos pinakain na po kami. Iniwan kami dito. Scammer Nakabas talaga. po ba kayo naka-jeep? Naka-jeep lang po sir. Sa isang jeep, ilan po kayo? Hindi ko po mabilang sir kung ilan kami sir eh. Okay, pero sir, yung pinaglalaban po ba dyan, naintindihan nyo po ba? Hindi. Hindi ko maintindihan sir eh. Basta ang usapan, Ang usapan sir, pag 500. tapos may 500 ang bayan. 500. Opo. Okay. Kanina nakita kita sa rally dito sa Loton, super aktibo ka. Bakit kanina inaaway mo yung kasamahan mo dahil nga sabi nyo, bakit wala pa yung pera, kulang? Magkano po ba ang usapan sa inyo, boss? Usama namin, 2,000, 300 lang binigay. Taga saan po ba kayo? Nakatarlak po, bossing. Taga Tarlac, pero 300 lang ang binigay. Opo. Naunawaan nyo po ba yung pinaglalaban nyo sa rally kay Pastor Kibuloy? Wala po eh. Ibig sabihin, pera lang ang Kaya lang ako kapalit. namin. Okay. Kaya lang buhay. Salamat po. Pero nakabal namin. Mahirap ang buhay. Ayan. Hindi natin ma-validate yung kwento nitong mga kuya na to. Hindi natin alam kung whether it's true or false, etc. etc. But, you know, it's out there. Pinapakita ko lang kasi nakakalat eh. So, bahala na kayo. Bahala na kayong humusga. Hindi ko sinasabing bayaran lahat na nandun. Sinasabi ko lang, may ganito. May ganito, guys. May ganyan. Ito pa matindi, di ba? Sabi nila, hindi naman daw mapapatunayan sa Senate hearing yung mga krimen ni Kibudol. Ni Pastor Canor. Hindi naman daw mapapatunayan yan.
Kaso, naglabas ang statement ang DOJ. DOJ orders filing of child abuse and trafficking case versus Kibuloy. Ayan na! So, hingi-hingi kayo ng kaso. O di ayan na yung kaso. Hindi na, pwede nang hindi Senate hearing. Paano ngayon yan? Paano ngayon yan? Paano nyo ngayon ipagtatanggol si Pastor Kibulok nyo? Panoorin natin statement ng DOJ. Ito yung statement ng DOJ. Unang-una, Happy Women's Month. At tayo po'y nakikiisa sa pagkilala sa buwan na to bilang buwan ng kababaihan. At ngayon po ay meron kaming i-anunsyo lamang. Ang anunsyo po namin ay isasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama for Bugs. child abuse under 7610. Of Uy, course, child abuse. merong 7610. Wait. in relation to Republic Act 7610 at qualified trafficking. Uy, Ito po ay qualified bunga trafficking. ng ating naging usapin ng lahat sa mga nakaraang na buwan sapagkat laging pinag-uusapan ang issue ng extradition at napag-isip-isip po ng aming departamento na marahil tingnan muna natin ang ating sariling bakuran kung ating pong titingnan ang extradition. At habang may kaso pa hong nakabinbin dito sa atin, sa aming luklukan dito sa ating departamento, ay marahil mabuti ng ating pag-aralan at desisyonan ng matuloy na. Kung matutuloy, ang anumang bagay na dapat desisyonan po ng departamento. Ang problema kasi nito, pagka nagkaroon na ng extradition at saka namin ipa-file ang kaso, baka sabihin na hinaharang namin ng extradition. At mabuti na ho na magkaroon din ng hustisya, yung humihingi ng hustisya sapagkat napakatagal na panahon na po ito nangyari. Ang krimen po ay nangyari 10 years ago. Uy, At tagal na. itong kasong to ay dumating sa departamentong ito. Kailan ba ito? 11 crime. 2020? Yun, 4 years na po ito nakabinbin dito at yung isa't kalahating taon nga ay sa ilalim namin. Kaya pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama sa isang complainant po, sa isa pong nagre-reklamong nung panahon na yun ay menor de edad, 17 anyos nung nangyari po ang krimen. 70. Kaya yun Minor po yung na. aming ibinabalita sa inyo. Ito po'y hindi madaling gawin. Marami kasing pag-aalinlangan ng tao, may kuro-kuro, pero sa amin po, trabaho po ay trabaho. At kailangan isalang na po ang kasong ito. Secretary, kailan po planong i-file ang kaso? Ganito yan, no? Ang order of things dito, no? Kasi yung decision po ay nagawa na, naka-barcode na po ito. Ang kailangan po ay dalhin muna ito sa Davao at utusan ang Fiscal. sabihin sa City Prosecutor ng Davao Sa fiscal na. na i-file ang kaso at alinsunod dito dahil meron pong dalawang krimen na naganap dito. Yung isa pong krimen naman ay qualified trafficking na dapat naman i-file dito sa Pasig. Kaya hindi ho simpleng kaso ito. Ngunit dahil nga sa mga salita na magkakagulo, magkakaroon ng ibang pag-alsa pag meron pong nangyayari sa mga sinasabi ng ibang mga tao, ay minabuti ko rin pong sulatan at mamaya pipirmahan ko ang sulat sa Korte Suprema, ngunit hindi pa pwede ipadala sapagkat ito'y pwede lang ipadala pag naka-file na ang kaso Nakaso pa. na ilipat sa Maynila ang kaso. Yun. Itong, Goods.
rape in relation to 7610, bali Uy, sh- sexual exploitation of minors, Uy, at shucks. Ang bigat nun, ah. qualified trafficking. Dapat sa Maynila na i-hear. So sequential po yan, kailangan po ay ma-follow yung order. Sir, clarification. Ito po ay desisyon dun sa petition for review, tama po ba? Yes, sa petition for review. Tumbak po yun. So, sir, meron po bang, dun sa petition for review, yung kampo po ba ni Pastor Kibuloy ay nag-reach out, nagpadala ng kahit na anong dokumento o... Hindi, ano to, kompleto na yung proseso rito, submitted talaga to for decision. Minata lang namin ito mula sa nakaraan na DOJ, sa nakaraang pamunuan ng DOJ. Kay At Sec lahat po Menardo. ito submitted for decision. Pinag-aralan po namin ng gusto. Ang inalam ko lang, Sec Menardo Guevara yun, tinanong ko lang po kung may nakakakilala sa abogado para malaman kung talagang nais pa talaga nilang ituloy ang kaso sapagkat hindi po madaling kaso ito. Baka mamaya naka-move on na yung tao, hindi niya talaga pursue. Nung nalaman ko po na itutuloy nila yung kaso, ay tinuloy na natin. Sir, nasan po yung complainant? Andito, nasa kanyang kinilalagyan na taguan sapagkat ang nalaman ko rin na ilang araw nakaraan siya po'y inaalagaan talaga, ang pinangangalagaan ng kanyang mga abogado. At sapagkat itong pangyayaring ito ay napakahirap ispilingin. Hindi ho ito simpleng kaso at marami hong pananakot na maaari maganap. At yung mga salitang pinararating sa atin ng abogado nila na magkakagulo daw pagka nagkaroon ng kahit anong pagbatikos o kaya paghuli. Ayun na nga, Ngunit, ginawa na kanila. kinakailangan talagang gawin ang dapat gawin. Mabigat po ito sa kalooban natin na papatol tayo sa ganitong kontrobersiya sa init ng lahat. Ngunit kailangan po natin gawin ang dapat gawin. Bigat, men. Bigat nung kaso. Ayan, child abuse. Pero meron pang iba eh. Meron pang qualified, Hindi lang siya child abuse eh. May rape eh. May sexual exploitation of children. 7610 nga. Anyway. Dito si Mark ng Models of Manila. Shoutout sa'yo, Brad. Shoutout sa'yo. Ayun. Paano na? Hindi. Hindi vowsy yan. Hindi yan violence against women and their children. No, it's not. Kapag violence against women and their children, dapat karelasyon mo siya. So, yung babae and the child should be, dapat either naging asawa mo, ex-wife, or meron kayong dating relationship, sexual relationship, yan. So, yun yung doon papasok yung vowsy. This is different. This is sexual exploitation of minors. Ala eh. Tapos ang anong sasabihin ng mga taong katulad ni Harry Roque, nila Panelo, etc., etc. No, it's not. It's not bailable. Well, depende sa kaso. Kung mahina yung ebidensya, baka maging bailable siya. But anyway, so sabi nga ni kanina ni Sec Boying Remulla na inupuan daw to ng previous administration. Ngayon biglang tinuloy. Bakit? Kasi nabisto na inupuan. Tapos tinanong nila yung complainant kung gusto pa niya ituloy yung kaso. Di tutuloy daw. Go ahead. And inaalagaan daw ng abogado. Yun. Grabe. Qualified kasi may relationship. Ibig natin sabihin ng relationship, a person that you trust. Kaya siya qualified. Pinagkakatiwalaan mo eh. So, dahil pinagkatiwalaan ka, inabuso yung tiwala, yun yung ibig sabihin ng qualified. So, yun. Yung isa naman, sexual abuse of minors,
Yun, violation yun ng ano, ng yung 7610, RA 7610. Human trafficking, qualified human trafficking. Good luck. Sabi nyo, kasuhan kayo, di ba? O yan na, kinasuhan na kayo. Tuloy ang kaso. Tuloy ang kaso. And I have a feeling na kung sino man yung abogado nito, popondohan to ni Risa Ontiveros. Popondohan yan ni Risa Ontiveros. Bakit? Eh, syempre, pangkampanya yan. Di ba? Pag nangampanya siya, sabihin niya, ako yung nagpakulong dyan sa isang pastor na nagpapanggap na pastor, etc. etc. But that's her business. I mean, ayokong that's her business. Bahala siya sa buhay niya. Ang akin lang, sana at one point, makita natin yung totoong kwento. At magkaroon ng, magkaroon ng katarungan doon sa sa mga biktima. Yun yung importante yung mga biktima kasi. Yung mga biktima. Sila yung importante dyan, guys. Wala nang hindi importante dito yung opinion ng simbahan, yung opinion ng mga politiko. Hindi importante opinion nila. Ang opinion na importante dito, yung sa mga biktima. Mali ito. Na dapat, yung biktima na yan, makakuha ng hustisya. Kung nagsasabi silang totoo, makakuha nila yung hustisya laban kay Pastor Kibulok. Kung nagsisinungaling sila, makakuha yung hustisya pabor kay Pastor Kibulok. But, at the end of the day, it is what it is. Diba, lagi nilang sinasabi, kahapon, sinabi ni Harry Roque, dinismiss na yung kaso sa fiscal. Dinismiss nga naman talaga yung kaso. Nagdesisyon ng DOJ na pabubuksan uli yung kaso at inirekomenda nila na i-forward na sa korte. Wala nang magagawa si fiscal ng Davao. Sorry ka. Tuloy na yung kaso. At hindi lang yon mga kotsero Kasi, wala kasing jurisdiction ang Manila. Dahil ang crime ay nangyari sa Davao. Walang jurisdiction ng Manila. So, anong nangyari? Ano daw ang inirequest ng DOJ? Wala pa naman. I-request ko sa Supreme Court Pero pag nandiyan na yung kaso na isa lang na sa sala ni judge, nandoon na at nakitaan niya, okay, tama yung desisyon ng ating piskal, naglalabas na ako ng warrant, ganyan-ganyan. Pag nakapafile na yung kaso sa judge, magre-request daw ang DOJ mismo, DOJ na to mismo, ang magre-request sa Supreme Court na ilipat ang jurisdiction ng kaso from Davao to Manila. So mga kutsara, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Okay, please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you again in our next live stream. God bless you and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?